Mga kaibigan, napapansin nyo ba? Marami sa ating mga senior, mga lolo't lola, tito't tita na dati puno ng buhay, bigla na lang parang dahan-dahang nawawala. Tahimik lang hindi naman dahil sa bigla ang sakit sa puso o cancer o malagim na aksidente. Hindi. Isang bagay na mas banayad halos di natin napapansin hanggang sa isang araw iba na sila. Ako po si Dr. Jaime at sa mahigit 30 taon ko bilang espesyalista sa kalusugan partikular ng mga kalalakihan at ng ating mga senior saksi ako sa libu-libong kwento. Nakita ko kung paano ang ilan ay hindi lang humahaba ang buhay kundi nagkakaroon ito ng tunay na kulay at kabuluhan. At sa dami ng aking nakita at nasaliksik, may mga pattern, mga lihim na koneksyon na madalas kahit ibang doktor hindi agad napapansin. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamalakas na senyales ng mahaba at masiglang buhay pagkatapos ng edad 60 ay hindi lang basta nakikita sa numero ng blood pressure nyo, sa level ng cholesterol o kahit gaano kayo ka-fit. Bagkus ito'y isang aspeto na madalas itinatago, kinahihiya o simpleng binabalewala dahil sa takot o maling akala. Ngayon hawiin natin ang tabing. Ibubunyag ko sa inyo ang isang nakatagong susi para manatiling masigla ang katawan, independyente ang kilos at matalas ang isipan hanggang sa inyong golden years at higit pa. At ang pinakamaganda, hindi mo kailangan ng mamahaling gamot, nakakapagod na gym routine o komplikadong diet. Nasa loob mo na ang susi. Hinihintay lang na muling gisingin. Kaya samahan niyo ako. Sa loob lang ng ilang minuto ipapakita ko ang mga simpleng hakbang na pwede mong simulan agad para mabawi ang sigla. At pangako baka ang huling bahagi nito ay tuluyang magpabago sa pananaw mo tungkol sa pagtanda. Kung bago ka dito sa HR Healthy, i-click mo na ang subscribe button at yung bell para di mo mapalampas ang mga ganitong usapang pangkalusugan na tutulong sa iyong manatiling malakas at masaya. At kung may pumukaw sa iyo sa ating pag-uusap ngayon, i-type ang yes sa comments. Kung may gusto kayong idagdag o ibahagi, i-type nyo lang. Mahalaga ang boses nyo para sa amin dito sa HR Healthy. Sige, simulan na natin. Unahin natin ang isang silent killer na dahan-dahang umuubos ng sigla ng ating mga senior. 1. Ang tahimik na pandemya. Ang pagkalayo sa pisikal na kaligayahan. Madalas kapag kausap ko ang mga pasyente kong nasa edad 70, pataas kitang-kita ko sa mga mata nila. Parang may isang bahagi sa kanila na sumuko na. Tanggap na nila na ang buhay ay lumiit na naging malamig na wala ng koneksyon. Sa tagal ko sa larangang ito, natutunan kong kilalanin ang isa sa pinakamalupit. Kahit tahimik lang na pagbabago sa pagtanda ang unti-unting pagkalayo sa sariling katawan sa mga simpleng pisikal na kaligayahan na dati nagpaparamdam sa kanilang sila'y tunay na buhay. Hindi ito bukang bibig, pero nangyayari ito sa paligid natin mga kaibigan. Parang may bumubulong ang lipunan ng isang mapanlinlang na kasinungalingan na ang init ng yakap, ang haplos, ang sariling pagkilala sa katawan, ang sexual expression. Para lang yan sa mga bata. Na pagdating ng syerta edad, dapat na nating isara ang pintong yan. At marami ang naniniwala. Ang iba nahihiya. Ang iba takot dahil sa pisikal na pagbabago. Ang iba dala ng pait ng nakaraan. At ang masakit, marami ang hindi nakakaalam na ito'y hindi lang posible kundi mahalaga para sa pangmatagalang kalusugan. Ang hindi alam ng karamihan, ang pagtalikod dito ay simula ng isang domino effect. Humihina ang daloy ng dugo sa mahahalagang bahagi. Nanghihina ang connection sa utak na responsable sa saya. Nagbabago ang balanse ng hormones. At dahan-dahan hindi lang sexual na aspeto ang humihina, kundi pati ang isip, emosyon at buong pisikal na katawan. Nasisira ang tulog, bumabagsak ang mood, nauubos ang enerhiya. Lumalaki ang tsansa sa sakit sa puso, dementia at depression. Paulit-ulit ko itong nakikita. Mga taong dati masigla, unti-unting kinakain ng kalungkutan. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil tinalikuran nila ang isang bukal ng buhay. Hindi ito exaggeration. Ang pisikal na kasiyahan, ang intimacy sa sarili o sa iba ay pundasyon ng ating sigla. Ang talikuran ito ay hindi lang pagnanakaw sa sariling kaligayahan, kundi sa mga taon na sanay may kalidad pa. Pero heto ang magandang balita, may pag-asa. Ang muling kumonekta sa sariling katawan, ang gisingin muli ang mga natutulog na sensation ay maaring magsimula ng malalim na paggaling. Hindi pa huli.
At baka ito pa nga ang pinakamahalagang reset button para sa utak, puso at pangkalahatang kasiglahan mo. Pero bakit nga ba ganito kalakas ang epekto nito, Tufis? Ang hindi sinasabing ngunit mahalaga. Bakit critical ang solo expression masturbation pag edad 60 plus? Sa dinami-dami ng pasyente ko, kitang-kita ko ang pattern, yung mga nananatiling konektado sa kanilang pisikal na sarili kahit sa sariling paraan ay ibang-iba ang vitalidad. Malinaw na ang pagpapanatili ng pisikal na kasiyahan kasama na ang solo sexual expression o masturbation ay hindi luho. Isa itong pundasyon. Baka magulat ka lalo na kung lumaki tayo sa kulturang ipinapahiya ang usaping ito. Pero mas matalino ang ating katawan kaysa sa mga sabi-sabi. Paglampas ng edad 60 natural nang bumababa ang circulation hormones muscle tone. Pero alam nyo ba ang regular na solo expression ay parang natural na therapy para labanan ito. Kapag aktibo pa rin ang isang senior dito kahit mag-isa. Gumaganda ang daloy ng dugo sa utak, puso at iba pang vital organs. Parang dinidiligan ang mga tissue na unti-unting natutuyo. Naglalabas ng endorphins, natural na pain reliever, stress reducer at pampaganda ng tulog. Bahagyang tumataas ang testosterone sa kalalakihan at may katumbas na benepisyo sa kababaihan. Mahalaga para sa muscle mass, bone density at emotional well-being. Pati utak nakikinabang, pinapagana nito ang iba't ibang bahagi ng utak, tumutulong sa memorya, mood at decision-making. Sa madaling salita, parang pinapabata ang utak. Mas matalas mag-isip, mas positibo. Higit pa sa biology, may mas malalim ito. Ang masturbation pagkatapos ng edad 60 ay isang anyo ng pagkilala sa sarili. Isang pagsasabi na, "Hey katawan ko, mahalaga ka pa. Karapat-dapat ka pa sa alaga at kasiyahan." Ang koneksyong ito ay isang tahimik pero makapangyarihang sandata laban sa paniniwalang ang pagtanda ay paglaho. Hindi. Ito'y paalala na ang buhay ay pwede pa ring maramdaman. Buo, malalim, personal. At madalas dito nagsisimula ang positibong ripple effect. Mas nagiging maalaga sa pagkain, nagkakaroon ulit ng interes, makipag-socialize, at mas gustong kumilos. Kapag tinatanong ako kung huli na ba, ang sagot ko, hinding-hindi kailanman huli. Oo, baka kailangan ng mas maraming pasensya, mas banayad na pagtrato sa katawan. Pero kaya pa. Ngayon, kung ganito pala kahalaga, bakit marami pa ring nahihirapan? Dahil sa mga tatlong karaniwang maling akala na ninanakaw ang iyong sigla. Sa praktika ko, saksi ako kung paano ang mga maling akalang ito ay parang anay na unti-unting umuubos sa sigla ng mga tao nang hindi nila namamalayan. Maling akala, Bar 1, matanda na ako para dyan. Ilang beses ko na itong narinig, kasabay ng mapait ng ngiti. Pero ang totoo, ang edad ay hindi lisensya para talikuran ang sarili. Nag-iiba lang ang anyo ng expression, pero ang pangangailangan ng katawan sa haplos at init ay nandyan pa rin. Ang pagsuko dito ay parang tumira sa bahay na laging madilim. Maling akala number 2. Nakakahiya to lalo na kung mag-isa. Marami sa atin lumaki sa panahong bawal pag-usapan kasalanan daw. Pero linawin natin, ang pag-aalaga sa sariling katawan sa anumang anyo na nagbibigay ginhawa at hindi nakakasakit sa iba ay hindi kailanman dapat ikahiya. Ito ay self-respect. Maling akala number 3. Masama ang mag-ipon ng sexual energy. Ang totoo, baliktad. Ang regular na pagpapalabas nito sa healthy na paraan ay parang ehersisyo. Pinapanatiling buhay ang sistema, malakas ang hormones, maayos ang daloy ng dugo. Katulad ng kalamnan, use it or lose it. At idadagdag ko pa, ang sexual health ay hindi hiwalay sa pangkalahatang kalusugan. Magkadugtong ang bitukan yan, kapag inalagaan mo ang isa, lumulusog ang kabuuan. Ang pag-unawa sa mga ito ang unang hakbang. Ngayon, ang practical na paraan. For ang restoration method, isang banayad na pagbabalik loob sa iyong katawan, hakbang-hakbang. Noong una kong tinutulungan anong mga senior na muling kumonekta, nakita kong kailangan nila ng gabay. Malinaw, praktikal, at may respeto sa kanilang edad. Dito nabuo ang restoration method. Unang hakbang, paglikha ng santuwaryo. Bago ang lahat, humanap ng oras at lugar na pribado, komportable at walang istorbo. Tamang temperatura, komportableng higaan o upuan, marahil isang dekalidad na lubricant. Ang simpleng paghahandang ito ay mensahe sa sarili mo, mahalaga ako, karapat-dapat ako. Ikalawang hakbang, pagpapahinga at presensya.
Hindi ito exam o performance. Magsimula sa malalim na paghinga. Pakiramdaman ang paglambot ng mga kalamnan, ang pagbagal ng tibok ng puso. Damhin ang tensyon na unti-unting nawawala. Ang simpleng pagiging present ay nagbubukas ng pinto sa mga sensasyong akala mo'y wala na. Ikatlong hakbang banayad na eksplorasyon. Dito dahan-dahang galugarin ang mga bahagi ng katawan na marahil matagal mo nang hindi nabibigyang pansin. Inner thighs, tiyan, dibdib, braso. Hawakan ng may kuryosidad, hindi paghuhusga. Pakinggan ang reaksyon ng katawan gaano man kaliit. Bawat kiliti, bawat mumunting reaksyon ay senyales na buhay pa ang katawan mo at gusto nitong kumonekta. Ikaapat na hakbang focus na stimulation kung handa na. Walang pressure, unti-unting ipakilala ang mas direktang paghipo sa mga sensitibong bahagi. Hayaan ang arousal na natural na mabuo sa sarili nitong tempo. Mabagal, may pag-iingat, hindi nagmamadali. Dito mo mararanasan ang lalim ng sensasyon na nawawala kapag minamadali. Ang mahalaga ay ang paglalakbay, hindi lang ang destinasyon. Ikalimang hakbang, integrasyon at pasasalamat. Pagkatapos huminto sandali, huminga. Pasalamatan ang sarili sa pagpili mong alagaan ang iyong katawan. Damhin ang buhay sa loob mo. Sa katahimikan ng pagkilalang ito, nagsisimula ang tunay na healing. Ang metodong ito ay hindi paghahabol sa kabataan. Ito ay pagyakap sa kung sino ka ngayon kasama ang lahat ng karunungan at pagbabago na dala ng panahon. 5. Pagtawid sa mga hamon, ano ang aasahan at paano magtagumpay. Ang tunay na pagbabago ay bihirang tuwid na linya. Normal ang pagdududa, frustrasyon. Narito ang ilang karaniwang balakid. Maling ekspektasyon. Huwag asahang agad-agad mararamdaman ang fireworks ng kabataan. Nagbago na ang katawan. Ang tagumpay ngayon ay hindi na sukatan ng tindi, kundi ng lalim ng koneksyon, ginhawa at presensya. Kahit maliit na pagunlad ay senyales ng healing. Hindi regular, parang halaman kailangan ng dilig. Ang paminsan-minsang practice ay hindi sapat. Maglaan ng oras 2 o 3 beses sa isang linggo. Hindi bilang obligasyon, kundi bilang paggalang sa sarili. Performance pressure. Kapag masyadong nakafocus sa resulta, lalong nagkakaroon ng stress. Bitawan ang dapat, yakapin ang maaari. Anumang kasiyahan gaano man kaliit ay tagumpay. Hiya ang tahimik na kalaban. Kapag narinig mo ang boses sa loob na nagsasabing hindi ito tama or hindi ko na ito kailangan, salubungin mo ng pangunawa, hindi panghuhusga. Paalala sa sarili, ang paghahanap ng kasiyahan at kalusugan ay hindi makasarili. Ito'y paggalang sa buhay. Ang pagtawid dito ay hindi laging madali, pero sulit. Bawat hakbang pinapalakas mo, hindi lang ang sexual na sigla, kundi ang buong diwa mo. Wakas ang iyong karapatan, mabuhay ng sagana. Anuman ang edad, habang tinatapos natin ang usapang ito dito sa HR, Healthy, gusto kong iwan sa inyo ang isang katotohanan. Ang iyong katawan, ang iyong kalusugan, ang iyong karapatang maranasan ng kasiyahan. Hindi yan nawawala sa pagtanda. Nag-e-evolve, oo, pero hindi nawawala. Ang pagbabalik sa bahaging ito ng sarili mo ay hindi paghahabol sa lumipas na kabataan, kundi paggalang sa buhay na taglay mo ngayon. Sa lakas na nagdala sa iyo hanggang dito, sa espiritong hindi sumusuko. Nakita ko na ang mga kalalakihan at kababaihan, nasa edad 60, 70, kahit 80, na muling nag-aalab ang apoy na akala nila'y wala na. At kasabay nito, natagpuan nila ang bagong kalusugan, tiwala sa sarili at ligaya. Karapat dapat ka rin doon. Nagsisimula ito sa isang desisyon na maniwala kang kaya mo pa, karapat dapat ka pa, buhay ka pa, mibaw mo sa bawat kahulugan ng salita, magsimula sa maliit, maging matiyaga, maging banayad sa sarili. At tandaan, bawat hakbang pabalik sa koneksyon sa iyong katawan ay hakbang patungo sa isang hinaharap na hindi lang mas mahaba kundi mas buhay na buhay. Isinusulat mo pa ang kwento mo. At ngayon piliin mong isulat ito ng may lakas, dignidad at kaganapan. Salamat sa pagsama sa amin dito sa HR Healthy. Hanggang sa muli.